Magandang gabi, kumusta kayong lahat? Ang misyon ko sa panel na ito ay magbahagi ng ilang magagandang balita dahil may magagandang balita tayong maibabahagi. Bagong karanasan ito at di tayo sanay. Dahil Jewish na kumperensya ito tungkol sa Israel, magsisimula ako sa masamang balita. At pagkatapos ay pupunta tayo sa magandang balita. Sa tingin ko, napag-usapan na ng husto ang masamang balita sa kumperensyang ito. Kamakailan nang tinalakay ito ni Jonathan, pero kung susubaybayan mo ang mga survey, sa Estados Unidos at sa buong mundo. Pero ang tinitingnan ko ay ang Estados Unidos. Alam mo, nawala na natin ang suporta ng Gen Z. Nawala na natin ang progresibong kaliwa. Maganda ang paglalarawan ni Jonathan. May labanan na yon para sa puso at kaluluwa ng konserbatibong kilusan at America First movement sa US. Hindi pa natin natatalo ang laban na yon. Patuloy ang laban. Pero grabe, ang bilis at nakakabahalang umusad ng kabilang panig. Masamang balita ngayon, alam na rin natin. Ito ang gusto kong bigyang diin. Habang bumababa ang mga bilang, karamihan sa mga bagong kritiko ng Israel, karamihan sa mga bagong nagdududa sa Israel, hindi sila matitinding anti-Semetiko. Alam mo, yung pinakamatitinding anti-Semetiko, palaging nasa mga 10% lang yan at hindi naman talaga nagbago. Nagbago lang ang paraan nila na papapakalat ng maling impormasyon. Pinalalaganap nila ang masamang kwento laban sa Israel at ito na ang nangingibabaw sa ating media at social media. At dahil dito, naaapektuhan ang 80% na nasa gitna at napapapihit sila laban sa Israel. Kaya ang mga pagkawala sa kaliwa, ang mga pagkawala sa kanan at ang mga pagkawala sa Gen Z ay kadalasan resulta ng pagkalat ng maling kwento tungkol sa Israel. At iyan ay magandang balita. Dahil kung ito ang resulta ng mga kasinungalingan, kung ito ang bunga ng maling kwento, ibig sabihin, ang pagharap sa mga kasinungalingan na iyon, ang pagsalungat sa kwentong iyon gamit ang katotohanan, ay maaaring at talagang nagdudulot ng pagbabago. At totoo nga! Pero ito ang dapat nating tandaan. Karamihan sa paraan ng pagpapalaganap ng ating komunidad ng katotohanan tungkol sa Israel ay kadalasang hindi epektibo. Ang lipunang Amerikano, ang mga campus sa Amerika ay naging hiwa-hiwalay. Bawat isa ay may sariling ideological na mundo, progresibong kaliwaman o America First na kanan. Kung saan lahat ng nababasa at nakikita mo sa media, social media at kaibigan ay nagpapalakas sa pangunahing kwento ng ideolohiyang mundong iyon. At kaya kapag naglabas tayo ng magagandang impormasyon na pabor sa Israel o may mahusay tayong tagapagsalita na pabor sa Israel, karamihan sa mga taong nangangailangan ng impormasyong yon ay hindi umaalis sa komportableng mundo ng kanilang ideolohiya para makinig sa ating tagapagsalita, maliban na lang kung pupunta sila para magprotesta. Nagsusulat kami ng magagandang libro. Nagsulat ako ng mga libro, magagandang pro-Israel na libro na puno ng katotohanan at mga facts. Yung mga nasa ideological na silo na laban sa atin ay hindi bumibili ng mga libro natin at hindi nila nalalaman ang katotohanan tungkol sa Israel. Ganon din sa ating mga pro-Israel na video. Ganon din sa ating mga pro-Israel na artikulo. Kaya gumagana ang katotohanan natin. Ang katotohanan natin ay talagang nakakabago ng puso at isipan. Pero karamihan sa ginagawa natin bilang komunidad ay hindi talaga nakakapasok sa mga ideolohikal na silo na yon para maabot ang mga taong pinaka-nangangailangan nito. Kami sa Maccabee Task Force ay nakatutok at nakatuon lamang sa hamon na ito. Tama, hindi tayo kulang sa nilalaman sa pro-Israel na komunidad. Mayroon tayong magagaling, nakakakumbinsi at makapangyarihang pro-Israel na nilalaman. Problema natin ay distribusyon. Hindi natin mailalabas ito mula sa pro-Israel na hanay, papunta sa mga komunidad na mahalaga at kailangang makaalam nito. Tutok lang tayo sa paano maiparating ang katotohanan sa pinaka-nangangailangan nito. Meron kaming ilang mga programa kung saan ginagawa namin yon. Ngayong gabi, gusto kong itampok ang pinaka-epektibong programa namin para maipakita sa mga tao ang katotohanan tungkol sa Israel, ang pagdadala sa kanila mismo roon. Hindi namin madadala lahat sa Israel, kaya sa 2 kategorya lang kami nakatuon. Dinadala namin ang mga social media influencer.
Mula na magbukas ang Israel matapos ang COVID, nakapaghatid kami ng 300 influencer na may averager 3 million followers bawat isa sa iba't ibang platform. Nagbigay kami ng angkop na karanasan sa Israel, kaya karamihan sa kanila ang naging kaibigan at kakampi na nagbabahagi ng ating katotohanan sa bagong tagapanood. At pagkatapos, ginagawa rin namin ang pareho. Ganon din ang ginagawa namin sa 65 kolehiyo sa bansa at ilang banyagang kampus. Minamapa ang mga ito. Hindi namin kayang dalhin lahat sa Israel. Kailangan naming maging mapili pagdating sa aming mga hindi Hudyo. Minamapa namin ang campus at tinutukoy ang 20 pangunahing leader at influencer sa politikang pangkampus dahil karaniwan sila lang ang nangingibabaw sa usaping pampulitika. Dalhin natin sila sa Israel, kasama ang 5 pro-Israel na estudyanteng nandoon, hindi para mag-enjoy, kundi para bumuo at magmay-ari ng relasyon sa 20. Pagkatapos, binabago sila ng biyahe. Kamangha-mangha ito, alam nating mahalaga ang pagpunta sa Israel para sa mga Hudyo at binabago ang buhay nila, tagumpay din ang birth rate. Alam natin ang mga biyahe sa Israel ay isang kahangahangang bagay para sa ating mga kaibigang ebanghelikal na Kristiyano at umuwi silang puno ng sigla at pananabik. Alam nating epektibo ito para sa kanila. Ang katotohanan tungkol sa Israel ay malakas, kaya madalas nitong nababago ang pananaw ng mga nadududa at kritiko na nanginghibabaw sa politika sa ating mga universidad. Kaya pagbalik nila, mula sa pagdududa ay nagiging kaibigan at kakampi na sila, tumutulong bumuo ng koalisyong kayang lumaban at magtagumpay sa kampus. Pero huwag agad maniwala sa sinasabi ko. Kasama natin ngayong gabi ang ilang kaibigan na maaring magbahagi ng kanilang karanasan kung paano sila nabago ng mga programang ito. Gusto kong simulan kay Blessing. Si Blessing ay estudyante mula South Africa sa Wits University. Siya na ang magtuturo ng tamang pagbigkas nito. Tatawagin ko na lang itong Wits University. Mga magulang ni Blessing. Lumaki at namuhay sa ilalim ng apartheid. Sinabihan si Blessing tulad ng ibang itim na South African na ang Israel ay isang bansang apartheid. Hindi siya fan ng Israel, pero sumama siya sa aming biyahe para makita ang katotohanan. At nagbago siya dahil dito. Blessing, pakishare ang iyong karanasan. Magandang gabi sa lahat. Karangalan pong makadalo rito. Maraming salamat po. Pakiramdam ko po ay napakapalad ko na narito ako. Ako po si Blessing Matlabela mula South Africa at kasalukuyang nag-aaral ng batas sa Wits University. At unang beses po akong nakarating sa Israel noong 2024. Bago ang biyahe, naririnig ko lang ang tungkol sa Israel sa social media. At alam ko na ang Israel ay gumagawa ng apartheid. Para sa sinumang taga South Africa, nakaka-trigger talaga ang salitang iyon. Ang ating bansa ay dumaan sa masakit na nakaraan. At dahil iniugnay ang salitang iyon sa Israel, talagang kinamuhian ko ang Israel. At hindi ko talaga alam ang tungkol sa Israel, maliban sa mga nakita ko sa social media. Nagpasya akong hamunin ang sarili at iwasan ang katamaran sa pag-iisip sa pagpunta sa trip na ito. At sa totoo lang, binago nito ang buhay ko. Nagulat ako na nakita ko talaga yon. Meron tayong mga Muslim, meron tayong mga Arabo, meron tayong populasyon ng Arabo, meron tayong mga Kristiyano, mga Hudyo mula Ethiopia, at ilan na kamukha ko. May komunidad tayong Hudyo at maraming iba't ibang relihiyon at tao. Kahit ang Tel Aviv ay moderno. Akala ko konserbatibo ang estado, pero nang makita ko ang pagkakaiba-iba ng bansa, lumakas ang loob ko. Pero ang pinaka nagbabago ng buhay ko sa biyahe ay ang makausap ko ang isang nakaligtas sa Nova Festival. Ang marinig na may mga babae na brutal na ginahasa at sexual na inabuso ay bago sa akin. Hindi ko akalaing nangyari pala yun. At yan ang kwento sa South Africa. Hindi alam ng marami ang tungkol sa ikapito ng Oktubre. Hindi ko kayang iwan ang bansang ito at bumalik sa South Africa nang hindi magsalita tungkol sa mga kwento ng mga babaeng namatay noong araw na iyon. Kawalang katarungan iyon sa sangkatauhan. Simula noon, inialay ko ang buhay ko sa paglaban sa antisemitismo at ipinagmamalaki ko ito.
Masarap din makarinig ng kaunting magandang balita paminsan-minsan. Blessing, salamat. Pagpalain ka, Blessing. Nicole, ayokong mailarawan ka ng mali, pero siguro may pag-aalinlangan ka sa Israel nang inimbitahan kang maglakbay sa Israel. Ikuwento mo sa amin ang iyong kwento. Kumusta sa lahat? Ako si Nico Rodriguez Munoz, isang Colombian-American na bagong graduate ng psychology mula sa Pennsylvania State University. Kakaiba ang kwento ko. Kakaiba ang kwento ko dahil nagsimula talaga ito noong Oktubre 8, matapos ang Oktubre 7, bilang isang taong hindi Hudyo, bilang isang taong walang alam tungkol sa... Talagang wala akong alam tungkol sa gitnang silangan. Dahil wala naman akong pakialam noon. Nakakita ako ng 1 o 2 posts sa social media feed ko, pero mabilis ko lang itong pinalampas at nagpatuloy sa araw ko, hindi ko talaga naintindihan kung ano ang nangyayari. Alam ko lang na may nangyari sa gitnang silangan. Noong Oktubre, 8 papunta ako sa klase ko ng alas 9 ng umaga, nadaanan ko ang pangunahing lugar ng universidad at nakita ang malaking protesta na pabor sa Palestina. Sobrang laki ng protesta na minsan, naniwala akong totoo ang mabilis kong nabasa noong gabi. Bago iyon, Oktubre 7 na ginawa iyon ng Israel sa mga Palestino. Alam ko parang nakakabaliw pakinggan pero iyon ang kwentong kumakalat sa campus namin. Nagsimula ang digmaan at parehong media at mga propesor ko ay nagtutulak ng particular na kwento. Sa sobrang lakas ng impluensya, umabot sa punto na itinuring ko ang sarili ko na laban sa Israel. Hindi ako nagsusuot ng kafiye o sumasali sa protesta, pero may negatibong pananaw ako noon sa Israel. Palagi akong may mga tanong na hindi masagot ng kabilang panig para sa akin. Pagkatapos, ni-recruit ako ng MTF para sa una kong perspectives trip. At may 2 pangunahing bagay na talagang tumatak sa akin. Una, ang mga karatula sa kalsada. Makitang nasa Hebreo, Arabe at Ingles ang mga iyon. Kapag sinasabihan kang may Jewish white supremacy sa Israel, tapos makikita mo ang 3 magkaibang wika sa mga opisyal na karatula ng gobyerno, parang may biglang nag-click sa isip mo. Pero isa sa mga bahagi na talagang nagbago sa akin bilang tao at nagsimula ng aking paglalakbay at nagbago ng aking pananaw ay sina Nova, Faraza at Nudos. Nang marinig ko ang mga kwentong iyon at makita ang mga mukhang iyon na ipakita sa akin ang katotohanan at talagang binago ako. Nakinig din ako sa mga testimonya mula sa 2 nakaligtas. Ang marinig ang katotohanan, ang maging saksi ay isang malaking pribilehiyo, pero isa rin itong pasanin. Pasanin ito dahil kapag narinig mo na ang katotohanan, wala ka ng pribilehyong manahimik. Pagkatapos noon, ni-recruit ako bilang intern, kaya bumalik ako sa campus at nag-recruit ng bagong grupo ng estudyante para sa perspective trip. Pero ang pinaka-ipinagmamalaki ko ay nagawa kong pahinain ang SJPI sa aming campus at napigilan ko ang mga batas na gusto nilang ipasa. Thank you. Thank you. Pinahina ang mga pro-Israel at Zionistang boses. Dahil sa amin ng ibang Zionistang estudyante, naririnig na ngayon ang Zionistang boses sa student government at hindi na kontrolado ng SJP ang lahat ng kapangyarihan. Ang paglalakbay na ito ay isang bagay na talagang nagpapabago sa isang tao at tunay na nakakapagbago ng buhay. Simula noon, nag-i-intern na ako para kay Nathan na may American branch at nangangalap ng pondo para sa mga sundalong IDF na dumaranas ng PTSD at tinutulungan silang malampasan ito. Sa huli, hindi lang tayo dapat nagtatanggol. Ang Estado ng Israel, kundi kailangan din nating ipagtanggol ang mga tao nito. At karamihan dito ay nagsisimula sa pagtatanggol sa ating mga sundalo. Kaya yun ang kwento ko. Maraming salamat sa inyo para dito. Salamat, Nicole! At pagpalain ka, Nicole! Mga kaibigan, ang pagpapala ni Nicole ay sila rin ang sinasabing nawala na raw sa atin ng mga nagdadala ng masamang balita at nagdududa. Sinasabi nilang wala na ang kaliwa, galit at laban daw sa mga Hudyo. Hindi. Mas mahusay lamang kabilang panig sa pagpasok sa ideological na silo at pagpapalaganap ng maling kwento.
Kung makahanap tayo ng paraan para makapasok at makipagkumpetensya sa silo na yan, mananaig ang ating katotohanan laban sa kanilang kasinungalingan. Mas maraming Nicole at pagpapala ang darating. Kaya natin ito, hindi tayo dapat sumuko. Kailangan nating magsikap pa. Ngayon, lahat ng gawin natin sa campus ay kasama ang mga kaalyadong estudyanteng Hudyo. Ibig ko sabihin, hindi ko alam. Matagal-tagal na rin mula nang huli akong nasa campus. Kaya kailangan ko ng mga tao sa mismong lugar para imapa ang campus na yon, sabihin sa akin kung sino ang kailangan kong isama sa bus, at pagkatapos ay sumama sa kanila sa bus at buuin ang mga relasyong iyon na nagiging daan para mabuo natin ang mga koalisyong nananalo. Sa Stanford, hindi yun pala kaibigan sa amin. Si Kevin, isa sa ating kaalyadong Hudyo, ang namuno sa isa sa mga biyahe natin. Kevin, kumusta ang biyahe? Maganda, salamat. Nakakakilabot na pag-initan ang mga taong ganito. Kayo ay gumawa ng mahusay na trabaho. Bago ko talakay ng McVeigh Task Force na mahal ko, gusto ko munang ipaliwanag kung bakit ako naniniwala rito. Sa loob ng 11 araw, ipagdiriwang ng aking dakilang bansa ang ika-250 anibersaryo o semi-quincentennial nito. At para itanim sa sarili ko, muling itanim sa sarili ko ang diwa ng 1776. Bumalik ako at binasa ang mga sinulat ni Thomas Jefferson. Nakita ko ang liham niya kay William Roscoe noong 1820 tungkol sa Universidad ng Virginia. Si Jefferson ang nagtatag ng universidad na ito. Sinabi niya na ang institusyong ito ay ibabatay sa walang hangganang kalayaan ng isipan. Dito, hindi tayo natatakot sundan ang katotohanan kahit saan ito magdala. At hindi rin tayo natatakot tanggapin ang anumang pagkakamali basta't malaya ang katuwiran na labanan nito. Kailangan ang ibinagsak natin. 4 na taon akong nag-aral sa Stanford, isa sa pinakamahusay sa bansa at nagustuhan ko ang karanasan ko roon. Ngunit simpleng kasinungalingan ang ideya na malayang kayang labanan ng katwiran ang mga kamalian. May mga lugar sa campus na hindi talaga mapasok ng mga tulad kong may kaparehong ideolohiya. May mga intelektual na espasyon na kapag may tumutol sa ortodoksya, ang taong iyon ay iniiwasan o tinatanggal ng lipunan. Nakita natin ang pagkaparalisa ng institusyon ng Amerika. Ang issue ay walang umiral na kontra-naratibo. Marami ring organisasyong gustong pag-usapan ng Israel at nagdadala ng mga estudyante roon. Gusto kong talakayin kung ano ang kakaiba sa Maccabee Task Force. Hindi lang nila dinadala ang mga hindi Hudyo sa Israel, ipinapakita rin nila lahat sa kanila. Nagpunta ka sa Israel, nakita mo ang matitinding nangyaring trahedya sa mga Israeli, pero hindi ba naman sila nakakausap? Sa kasaysayan, ang Maccabee Task Force ay nagdadala ng mga estudyante sa Area A at pinapapunta ang mga estudyante upang makipagkita sa Palestinian Authority para marinig ang kanilang pananaw tungkol dito. At gusto kong itanong at pag-isipan, tayong mga narito na naniniwala sa bisyon ng Israel at naniniwala na ito ay isang puwersa ng moral na kabutihan sa mundo, nauwi lang ba ito sa tribalismo dahil tayo ay mga Hudyo? Sana naman ay hindi. Dahil nakita natin ang bansang ito sa lahat ng aspeto nito, narinig natin ang pinakamabibigat na kontra-argumento laban dito, at sa kabila nito ay nanatili pa rin tayo sa panig na sa tingin natin ay tama at totoo. Kapag pinapagawa mo sa mga estudyante sa kolehiyo ang parehong bagay, inaasahan na halos pareho rin ang nagiging conclusion nila. Alam ng mga tao kapag pinopropaganda sila at ayaw nila ito. Kapag nakita ng lahat, nagagawa mong kuhanin pati mga taong negatibo ang damdamin sa Israel. At pangalawa, kapag bumalik sila mula sa kanilang mga biyahe sa kanilang mga kolehiyo, kung saan nakita na nila ang lahat at narinig na nila ang mga kontra-kontra argumento, kaya na nilang sagutin ang mga argumentong yon ng masinsin. Iba ang kumbinsihin ng mga tao na maging pro-Israel sa papapaliwanag kung bakit napakaganda ng estadong ito at kung bakit kailangan at kapwa kapakipakinabang ang alyansa sa Estados Unidos. Ibang usapan na kapag kailangang ihanda sila, kapag lumitaw ang mahihirap na tanong tungkol sa pagtrato sa mga Arabo, legal na katayuan nila sa lipunan at mga fundamental na batayan ng Estado. Kung di mo kayang ipaliwanag sa estudyante ang halaga nito, iisa lang ang maapektuhan. Pero kung naituro mo ang dahilan, mas malawak ang epekto. At kapag bumalik sila sa kanilang mga campus, gaya ng nakita natin sa dalawang magagandang babae na ito, hindi ito isang nag-iisang proseso. Hindi ito limitado sa isang tao lang. Lumalawak ang mga komunidad. Ang pro-Palestinian, anti-Israel na virus na kumalat sa napakaraming campus ay pinahihina ng antidote ng mga estudyante na nakapunta na sa mga trip na ito at nakita na ang lahat.
Lahat ng ito ay para sabihin na habang ang ika-250 anibersaryo ng aking bansa ay nalalapit na sa loob ng isang linggo, sa likod ng lahat ng selebrasyon at sa likod ng aking kasiyahan, nakakahanap ako ng kaunting ginhawa at kapanatagan sa katotohanang muling na ibabalik ang Jeffersonian na pananaw kahit papaano ay sa maliit na paraan ng mga taong naniniwala pa ring mahalagang makita ang lahat ng ito. At dalhin ang mga tao sa puso ng tunggalian at itanim sa kanila hindi lang ang diwa ng 76, kundi pati na rin ang tapang na kaakibat nito. Tapangang bumalik, magbahagi ng nakita, at hamunin ang mga ayaw, tanggapin ang tunay na mundo. Salamat mga kaibigan. Sa biyahe ni Kevin, hindi namin isinasama. Kung ikaw ay, alam mo na, kung ikaw ay lumaki bilang isang anti-Semite, kung makikita naming bahagi ito ng iyong pagkatao mula pagkabata, hindi ka namin isinasama sa biyahe. Kung hindi, bukas ang isip namin dahil naniniwala kami sa kapangyarihan ng karanasang ito. Halimbawa, sa biyahe ni Kevin, nag-recruit at nag-imbita sila ng isa sa mga babaeng tumulong mag-organisa at mamuno ng anti-Israel na kampo sa Stanford. Kevin, pakisagot lang ng mabilis dahil paubos na ang oras natin. Kumusta ang nading biyahe niya at ano ang mga ginagawa niya mula nang bumalik siya? Sa 22 taon ko dito, wala pa akong nakita na mas kahangahangang personal na pagbabago at pagbabago ng paniniwala tulad ng nakita ko sa taong ito. Ang buong pagkatao niya noon ay nakasentro sa galit niya sa Israel at sa paniniwala niyang ang labang ito ay pasok sa pananaw niya ng tama at mali, ng itim at puti. Mula nang bumalik siya mula sa biyahe, naging isa siya sa pinakamaingay na personalidad sa media sa pagpapalaganap ng kanyang mga pananaw sa mga taong dati ay hindi sumasang-ayon sa kanya. Basahin ang mga artikulo niya sa Telegraph at panuorin ang panayam sa Free Press. Karen Thomas ang pangalan niya at kung gusto niyo siyang hanapin, mabuting kaibigan ko siya at ipinagmamalaki ko ang mga nagawa niya. Oo nga! Paulit-ulit natin itong nakikita. Sa dulo, hindi ko alam kung naghihintay si Alex. Oo, naghihintay siya. Sa dulo, paborito ni Alex ang dalawang salita. Maraming nagsasabi sa komunidad natin ngayon. Alam mo ba? Tapos na, isuko na natin ang laban. Si Bret Stephens na hinahangaan ko ay nagsabing itigil na natin ang paglaban sa antisemitismo sa talumpati niya ilang buwan na ang nakalipas. Sayang lang daw oras at pagod kasi hindi tayo kinamumuhian ng mga antisemitista dahil kulang o mali ang impormasyon. Kinamumuhian nila tayo dahil sa malalim na psikosis na di kayang baguhin ang salita o lohika. Tama si Bret Stephens tungkol sa mga antisemitista at sa 10% na galit sa atin kahit anong mangyari. Nagkamali siya sa layunin ng paglaban sa antisemitismo. Hindi ito para hikayatin ang mga galit sa atin na mahalin tayo dahil hindi nila gagawin yon. Sayang ang oras at binababa pa tayo nito. Ang paglaban sa antisemitismo ay nakatuon sa 80% ng mga tao sa gitna na hindi tiyak ang paniniwala. Kung bibitawan natin ang laban, pinasaya natin ang Qatar, Iran, Tucker Carlson at Candace Owens. Siniguro nating sulit ang $400 bilyon na puhunan ng Qatar. Hindi dapat tayong sumuko, malakas ang katotohanan natin at kayang baguhin ang isipan at puso ng tao. Hindi panahon ng pagsuko ngayon, kundi panahon para magdoble kayod at gumawa pa ng mas marami. Salamat.